Right, sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng UTP cable. So first, kailangan ng UTP cable. So nakikita nyo sa screen dito na mayroong UTP cable. Next naman ay ang crimping tool. So sa crimping tool, diyan natin ipuputulin ang wirings at saka iipit yung RJ45. Next naman ay ang RJ45. Ito yung itsura ng RJ45. So, kailangan siguraduhin na kumpleto yung RJ45. Next naman ay ang LAN tester. Sa LAN tester, dito natin iti-test yung UTP cable kung okay yung UTP cable. Right. So, ang first step ay puputulin natin ang UTP cable. So, kailangan na 1 inch yung UTP cable para madali na lang natin i-organize yung mga colors. So, next naman ay ang pagpuputol nito. So, i-twist lang natin sa crimping tool. Mayroon yung sa gitnang bahagi ng crimping tool. At saka, tanggalin lang natin yung blue. At saka, yung wirings, ihiwalay natin yung mga wirings. So, kung mayroong sinulid na nasa cable niyo ay putulin natin gamit ang scissor. So, next naman ay ihiwalay natin yung mga color codings dito. So, yung orange stripe, ihiwalay natin, orange, blue stripe, ihiwalay natin, tsaka i-straight yung cable, yung wirings. Okay, next naman ay yung blue stripe at saka blue. Ihiwalay natin yan. Tsaka next is yung brown. So, hiwalay din natin yung brown. Yan. So, yung last ay yung green. So, hiwalay natin. I-twist lang natin. Tsaka ayusin lang natin yung mga wirings para hindi tayo mahirapan sa pag-organize nito. So, nag-speed up lang ako dito para madali na lang yung pag-organize. So, sa color coding, mayroon kayong nakikita sa screen dito. Ito yung tinatawag na TIA568B standard. So, yan yung ginagamit namin. Yung una is yung orange-white. Pangalawa ay yung orange. Pangatlo ay green-white. Pang-apat ay blue. Pang-lima ay blue-white. Pang-anim ay green. Pang-pito ay brown-white. At pang-walo is brown. So, yan. Ano lang natin yung mga wirings natin. So, organize ko yung wirings para hindi tayo mahirapan magputol dito. Okay, so, ganyan. Ginanyan ko lang yung pag-organize. So, double check lang natin yung color coding sa ating UTP cable ha, para kung mag-crimp tayo ay wala tayong mali. So, tine-check ko ngayon. So, yan. Pagkatapos nito ay inipit ko yung tatlo, ay yung walo. Straight ko lang, sinishake ko lang, tsaka inipit para ma-organize, para kung mag-crimping na hindi na siya maghihiwalay. Okay, so sa pag-crimp nito ay kailangan na yung UTP cable ay nasa inside ng RJ45, tsaka yung pagpuputol nito, pangalawang putol ay kailangan na naka 1 inch lang.
Okay? So, yun. Step 3 nito ay pinutol ko na gamit ang crimping tool sa nasa gitna. So, yan. Pinutol ko dyan. Kailangan lang natin idiin yung pagpuputol ng crimping tool para hindi siya para maging straight yung color coding natin. Okay, so chine-check ko muna bago ko idiin yung RJ45 or yan. So pagpasok ko sa RJ45, mayroong hindi pa siya gaano kapasok kasi mataas pa yung color yung RJ4 yung wirings sa UTP. So kailangan ko pa ding putulin hanggang pumasok yung blue dyan. Okay, so pagkatapos niyan ay nag-crimp ako, pang-apat na step. Kinikrimp ko yan hanggang sa maging mabuo yung UTP cable sa RJ45. Right. So, ganun din yung nasa kabila ng cable ninyo. Kailangan yung i-diin para hindi siya mag-success yung pagtitest mo sa land tester. Okay? So, ito na yung itsura ng RJ45, yung UTP cable natin. So, kailangan na nakapasok o nakikita yung mga color coding kung hinaharap nyo na yung RJ45. Okay, so nakikita nyo na pulidong-pulido yung pagkagawa. Kailangan na nakapasok yung RJ45 sa UTP cable. So, yung yan, last step ay pinapasok ko, tinitest ko using land tester. So, sa land tester, kailangan na kompleto yung ilaw ng tester natin. Okay, so pag tinetest ko dito na kailangan na nakasunod yung ilaw para gumana yung UTP cable. So nakikita ninyo na gumana yung 1, 2, 8. So yun, yung paggawa natin ng UTP cable ay successful. So dito na lang yung ating tutorial at sana mag-follow kayo sa ating YouTube channel.